Amen. Pakisabi nga sa katabi natin dyan. Katabi natin sa Zoom. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Amen. You are blessed. Kahit sa Zoom, magkatabi pa rin tayo. Spiritually, di po ba? Sapagkat tayo ay nagkakaisa. Amen. So, blessed Friday morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating Friday online worship service sa umagang ito. Since we are still in the parable of Jesus, so yung una is yung the parable of the hidden treasure. So napag-aralan po natin doon that we are God's special treasure and He paid a high price for us to redeem us and brought us to His kingdom. Pangalawa po, the parable of the vineyard's worker. So napag-aralan po dito that salvation is by grace and God's grace is the same for all. Number 3 po, the prodigal son. God lavishly loves us. The parable of the unmerciful servant, number 4. We are forgiven by God, so we have to forgive others. It's about unlimited forgiveness. And then number 5, the parable of the friend in need. Tinuruan po tayo that we should be persistent. Number 6, the parable of the 5 talents. Let us have the right attitude in serving the Lord. At yung pang-7 is the parable of the sower. The same gospel is preached to all, but the response depends on the heart's condition of those who will hear. Tapos yung panghuli po natin, number 8, the parable of the neighbor. A true neighbor is the one who showed mercy and love to his neighbor. So napakaganda po, no? So naka 8 parables na po tayo sa ating serye ng ating sermon series sa buwang ito. At excited ba tayo sa pang-siyam nating parable? Ano kaya yun, no? Sino sa atin ang naka-experience na ng nanakawan? Meron na ba? Tayo ba ay nakahanda doon? Nung tayo ninakawan? Nakahanda ba tayo? Hindi tayo nakahanda, di ba? Amen. So, yan po ang pag-aaralan natin sa umagang ito. Ang title po ng parable natin ay The Parable of the Traveling Owner. So, pang-siyam na po tayo. Keep watch, the King is coming. Sa Mark 13, 32 to 37 po yan. Bago po natin ipagpatuloy, tayo muna yung manalangin. Tayo po yumuko at humingi ng paggabay sa ating banal na Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may likha ng langit at lupa. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito, sa napakagandang umagang ito, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay nandito ngayon, nagkaisa, Panginoon, para ikaw ay papurihan, sambahin ang iyong pangalan. The name that is above all name, the Lord of Lords, the King of Kings. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, na ibibigay mo sa amin, Panginoon. We pray, Lord, that you give us your anointing, Panginoon, at mag-reveal itong mensahe mo sa amin sa umagang ito, Panginoon, at ito po ay maisabuhay namin, Panginoon. Anoint me, Panginoon, na daluyan ng iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito. Anoint all of our ears, Panginoon, at mapakinggan naming mabuti, Panginoon, ang iyong mga salita sa umagang ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Anak mo, Jesus, sa paggabay ng Banal na Espiritu. Amen and amen. So, glory to God po. Basahin po natin yung ating main text sa umagang ito, sa Mark 13, 32 to 37. So, samahan niyo po ako sa pagbasa ng pasalita ng Panginoon sa verse 32. But about that day or an hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Be on guard, be alert. You do not know when that time will come. It's like a man going away. He leaves his house and puts his servants in charge, each with their assigned task, and tells the one at the door to keep watch. Therefore, keep watch, because you do not know
when the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight, or when the rooster crows, or at dawn. So verse 36, if he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say to everyone, watch. So, tingnan po natin sa Tagalog, no? Basahin natin para mas malinaw yung mensahe ng Panginoon sa atin. Sa verse 32, ngunit walang nakakaalam ng araw, unang oras na iyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-iingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Sa verse 34, ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga utusan. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnang kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. So purihin po ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Palagay ko alam nyo na kung ano ang nais iparating ng Diyos sa atin sa umagang ito. Sabi po nga, Jesus Christ will surely return to the world. And since no one knows exactly when He would come, let us serve the Lord faithfully and keep watch for His coming. So ito po ang buod o ang summary ng mensahe ng Diyos sa atin. So ang Panginoong Hesus, He will surely come sapagkat sinabi niya yon. And wala pong nakakaalam kung kailan po yon. So ano po yung dapat natin gawin habang naghihintay sa pangako ng Panginoong Hesus sa atin na siya ay babalik para sa atin. We will serve the Lord faithfully and we should be keeping on watch for His coming. So ang tanong, are we excited to see Jesus in His second coming? Excited ba tayong lahat? Amen. Amen. Glory to God, Amen. Kaya, sabi ng Panginoon sa atin, whoever has ears to hear, let them hear. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, makinig ang may pandinig. So, makinig tayo ngayong umagang ito at namnamin natin at unawain natin ang mensahe ng Panginoon sa atin. Amen po. So, i-review lang natin kung ano bang ibig sabihin ng parable since for almost 2 months na tayo, pang-siyam na parables na to. So, for almost 2 months, we are studying about the parables of Jesus. So, ang parable is a story using real life or everyday situation. Yung mga pangkaraniwang nangyayari sa atin, na ginagawa natin, yun po ay yun po ang ginagamit sa parable. At it explains a spiritual truth. So, gumamit ang Panginoong Hesus ng parabola o kaya talinghaga to hide the truth from those who had rejected Him again and again in spite of the miracles that He did. But it was clarified to those whose hearts were open. So yung mga bukas ang puso sa Panginoong Hesus, naintindihan nila yung parable, kung ano po ang ibig sabihin. Those who are truly listening to
our Lord Jesus Christ. Kaya nga ang sabi niya, makinig ang may pandinig. Whoever has ears to hear, let them hear. So dito po, ang ginamit nating verse o text sa umagang ito is yung Mark chapter 13, which is, ang parallel verse nito ay makikita po natin sa Matthew 24, chapter 24, verse 1 to 31, at sa Luke 21, 5 to 28. So ito po yung mga parable verses niya. So ito pong pag-aaralan po natin ngayon about Matthew 13. Jesus speaks about the future events. Ano ba yung mangyayari sa hinaharap? Or we can see the end times, no? Yun po yung nakapaloob doon sa Mark chapter 13. Ang sabi nga ng iba, ang chapter na ito, it is called a little apocalypse, no? Because it reveals events in the future. So one chapter lang siya, no? So napaka-ikli lang. So tayo po ba ay naniniwala na nasa end times na tayo? Amen. Ito bang pandemic na nararanasan natin ngayon? Ito ba ay isang sign ng end times na ba? Yung end times, ano nga bang ibig sabihin ng end times, no? So what does end times means? So ito po ay last days, no? Tinatawag din final days. Doomsday, di po ba? So ano po yung sinasabi ng Bible about the end times? Ano kaya ang mangyayari dito? So nandyan po makikita natin yung rapture, di ba? Narinig na ba natin yung rapture? Great Tribulation. Diyan din yung Antichrist, di ba? Lilitaw ang Antichrist. Millennium, Final Judgment, New Heaven, and New Earth. So, ang mayroon po tayong pag-aaral dito na ginagawa. Ang tawag po dyan is yung eschatology na tinatawag. Eschatology, ang ibig kong sabihin is it is the study of the last things, no? Or the end times. So, masarap pag-aralan po ito. Kaya kung pwede niyo ring pag-aralan sa bahay, no? Reviewin niyo itong mga although itong message natin ngayon, overview lang. Hindi naman talaga ito yung talagang detalyadong pag-aaral. So napakalawak po ng nakapaloob dito sa end times. So kung may time po tayo, aralin natin, no, sapagkat ito ay napakahalaga na malaman natin. Sapat ito yung mangyayari sa hinaharap. Amen po. So dito po makikita po natin dito sa verse 1, no, sa Mark 13 verse 1. Dito po sabi dito, as Jesus was leaving the temple, one of his disciples said to him, so sinabi ng isang disciple sa Panginoong Jesus, look teacher, what massive stones, what magnificent buildings. So ang tinutukoy dito is yung templo, yung Temple of Jerusalem, kasi lumabas sila ng temple. Tapos na tinuro niya, no? What magnificent buildings. Napakaganda, no? Nung panahon yun, napakaganda ng Temple of Jerusalem. Do you see all these great buildings? Replied Jesus. So yung sagot niya, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down, sabi ng Panginoong Hesus sa kanya. So, alam nyo, ito po ay nangyari, no? So ito, history lang to, no? Nakikita nyo yung picture dito. Ito po yung the Western Wall in Jerusalem. So nawala na yung temple, no? Ang natira na lang, ituturo ko is itong wall. Kasi sinira to ng mga Romans Empire. In the year 70 AD, no?
Yun po yung year. Pagbabasahin niyo yung history, yun po yung pagkasira ng temple nung in-invade ng Romans yung Jerusalem. Kaya ito po yung wall na lang dito. Ito yung wall na lang yung natitira dito. So wala na yung temple kasi sinira. Actually, second temple na yon. Kung pag-aaral natin yung history ng Temple of Jerusalem, sino ba ang gumawa? Who built the first temple of Jerusalem? 'Di ba si King Solomon? 'Di ba? Siya ang nag-build ng unang temple in 966 BC, no? Pero nasira 'yon. It was burned by King Nebuchadnezzar. Kilala niyo si King Nebuchadnezzar, nabanggit yan sa Bible, di ba? Nung in-invade naman niya yung Jerusalem in the year 586 BC. Si King Nebuchadnezzar, siya yung hari ng mga Babylonia, the king of Babylon. Siya po yun. At pagkatapos noon, the Jews were exiled doon sa Babylonia. Parang kinapture sila, in-exile sila doon. So napunta lahat sila doon sa sa Babylonia. Pero mayroon pa ring natira, hindi naman lahat, Pero most of the people were exiled in Babylonia. When Persia, so ito yung mga yung mga bansang malalakas noon. When Persia rose into power, they defeated the Babylons, Nung nag-rose naman yung Persian Empire, natalo naman yung Babylonia. At ang hari noon, si King Cyrus of Persia, inauthorize niya yung return of the Jews, to their country, yung mga na-exile na Jews, pinayagan niya na bumalik sa kanilang mga bansa at i-rebuild or i-reconstruct yung temple. So, dito, in the time of Prophet Ezra, ni-rebuild ulit yung second temple. So ito po yung remains ng second temple na nakikita natin sa kasalukuyan. So at the present, ito po yun. At alam niyo po, marami ditong mga pilgrims na napupunta dito at dito sila nagpre-pray, Yun po yung tradition na ginagawa sa ngayon. Mayroong mga pilgrimage na nagpupunta diyan. Pero alam niyo, in the time of Jesus, nung hindi pa nasira, at about 19 BC, si King Herod at that time, ni-refurbish niya kasi at the time of Ezra, nung ginawa nila yung second temple, ito ay maliit lang. At kung ikukumpara natin sa first temple na ginawa ni King Solomon, ay parang inferior siya compared to the first temple. Kaya at that time, nung si King Herod na, pinaganda niya yung temple, ni-reconstruct niya, ni-refurbish, yung second temple. Kaya dito nung panahon ng Panginoong Hesus, kaya nakita ng mga disciples niya, napakaganda ng gusaling ito, ng temple na ito. Pero ang sabi niya ng Panginoong Hesus, pinredict niya, do you see all this great building? So balik na tayo dito sa ating verse. Replied Jesus, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Sabi ng Panginoong Hesus. At nangyari nga noong 70 AD, nasira nga iyon. So, advance tayo ng verse 3 to 4. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, ito po yung opposite na temple, Peter, James, John, and Andrew asked him privately, tell us, when will these things happen? And what will be the sign that they are all about to be fulfilled? Tell us, when will these things happen? What are the signs? So ito yung tanong ng mga disciples ng Panginoong Hesus noon. Palagay ko ito rin yung tanong natin sa ngayon,
Ano nga ba yung mga signs ng pagdating ng Panginoong Jesus? So ito po yung parallel verse niya sa Matthew 24 verse 3 naman. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age to come? Ano nga ba yung signs of your coming? So, yun po yung pag-aaralan natin ngayon, no? So, signs of Jesus coming. Number 1 po, deception. So, sa Mark 13:5-6 pag ano po no, babasahin po natin. Jesus said to them, "Watch out that no one deceives you. Many will come in my name, claiming I am He, and will deceive many." So, mayroon pong deception. So, sa panahon natin ngayon, nakikita na ba natin to? Na may nagsasabing isang tao, so, ako ay ang Misaya. Meron na bang nagsasabi nun? Na nakikita natin sa panahon natin? So, tingnan lang natin, no, yung mga bali-balita. Talagang kung nangyayari ito yung mga signs, no, of Jesus coming. May mga taong lalabas talaga na ganyan. Many will come in my name claiming I am He and will deceive many. Marami ang madideceive, no? So, yan po yung sabi ng Panginoong Hesus. 2,000 years ago, sinabi na yan ng Panginoong Hesus. Okay, mayroong deception. So, kaya sabi ng Panginoon Jesus, ang warning sa atin, watch out that no one deceives you. Di po ba? Huwag tayong pa-deceive sa mga ganyan. Okay, number 2, wars and rumors of wars. So, tingnan po natin yung verse po natin. Okay, sa Mark 13:7-8, when you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. So kamakailan lang, no, about 2 days ago, nabalitaan ba natin yung nangyari sa sa Beirut? Di po ba may explosion po doon, no? Hindi lang explosion, malaking explosion na nangyari. At marami pong namatay doon, hundreds po, no? At maraming na-injured. So nawasak, no? Sabi nga sa balita, about 50% of yung city ng Beirut ay na-damage. So napakalakas, no? Rumors of wars, no? May mga wars. Pero ang sabi ng Panginoon, when you hear, no? Pag narinig natin, nabalitaan natin to, do not be alarmed. Sapagkat ito naman talaga ay mangyayari. But the end is still to come, no? Pero hindi pa yan yung end. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. So, makakarinig talaga tayo itong mga wars, no? Sa panahon natin. Pero wag tayong matakot, sabi niya. Such things must happen. Ano pa? Okay, so hindi ko nilagay itong number 3. May earthquakes. No? In Mark 13b, no? Sa Mark 13b, 13:8b, there will be earthquakes in various places and famines. So mayroong earthquakes na mararanasan. So yung Taal Volcano, di ba? We can consider that as one of the earthquakes na sinasabi. So nag-erupt siya last January, no? January 12, 2020 at marami ring nasirang mga halaman, mga tanim at nag-emit pa ng volcanic ashes. At alam niyo ba yung volcanic ashes, it covered the whole area. Pag titingnan ulit natin, no? Nasira, maraming mga namatay na mga alagang hayop, di po ba? At
ang sabi nga sa news, no, umabot pa nga yung asphalt as far as Manila, Bulacan, Rizal. So ito po yung mga signs, no? Mayroong mga earthquakes, no? In the past, nakaranas din tayo ng mga matitinding earthquakes, di po ba? So, ano pa? Mayroong famines. Di po ba? Famines and pestilence. Sa Mark 13:8, no? And Luke 21:11. Sa Luke 21:11, there will be great earthquakes, famines, and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven. Sabi po doon. So ito bang pandemic na naranasan natin, yung COVID-19, we can consider it as a pestilence, di po ba? So all over the world, nararanasan natin ito. Pero ito na ba yung end? So hindi pa, di ba? But the end is still to come. So hindi pa yan. So parang ano lang yan, patikim pa lang. Kung baga itong nararanasan natin ngayon na pandemic, hirap na, di ba? Tayo ay nahihirapan. Mas lalo pa kaya kung yung end times o yung Great Tribulation, mararanasan natin. Hindi po ba? Ito nga, hirap na tayo. So, ang dami na ring infected dito sa COVID-19. Ang daming namamatay. Kaya po, sabi ng Bible, these are the beginning of birth pangs, sabi niya. Hindi pa ito yung end times na sinasabi. These are the beginning of the birth pangs, sabi niya. Tingnan ko nga kung nailagay ko nga yan. So, hindi ko na ilagay dito, no, sa aking slides. So, yan po ay beginning pa lang, sabi niya. So, mas lalo pa yung sinasabing Great Tribulation sa end times. So, yun po yung signs, no, of Jesus coming. May deception, wars and rumors of wars, may earthquakes, famines, and pestilence. So dito pa tayo, no? Ano nga ba yung events, no, na aasahan natin sa pagdating ng Panginoong Hesus? So nalaman natin yung signs. Bago dumating ang Panginoong Hesus, mararanasan natin yung signs na yan at sa kasalukuyan ay nararanasan na natin. So ano nga ba yung two events of Jesus Christ's second coming? So number one, Jesus will come on the clouds. Ito yung tinatawag na rapture, no? Rapture or rapture of the faithful church. So ang irarapture ng Panginoon is yung faithful church niya. Makikita po natin yan sa 2 Thessalonians chapter 4, 16 to 17. Sabi po doon, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. So, hindi pa talaga siya aapak sa lupa. Sa ulap pa lang, no, imimit niya tayo doon. So ano yung mangyayari, no, sa mga oras na ito? The dead in Christ, ito po yun, the dead in Christ will rise first. So sila muna, yung mga namatay na faithful kay Jesus Christ, they will rise, no? Bigla sila magra-rise. In a glorified body, no? Yung glorified body, ito yung katulad nung katawan ng Panginoong Hesus nung siya ay nag-resurrect. So bibigyan sila ng glorified body. No? The dead in Christ will rise first. And then after that, yung mga buhay pa, sila naman ang
susunod, no? They will be caught up together with them in the clouds. And so we will be with the Lord forever. Napanood nyo ba yung yung may mga pelikula ng rapture eh. Napanood nyo ba yon? Sino kaya ang nakapanood na mga movies ng rapture, mga Left Behind, di ba? So doon po pinakita, no? Bigla na lang yung iba nawawala, di ba? Yung mga bata bigla na lang nawawala. So pinakita po doon, no, yung mga posibleng mangyayari sa end times dito sa tinatawag na rapture, no? So dito po natin sa sa Ephesians 5:27, sino ba ang irarapture ng Panginoong Hesus? Ito po 'yon, that he might present her to himself a glorious church. Yun po yung tinatawag na glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So ito po yung kasama sa rapture. Sa Tagalog, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man, upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Amen po. Ito po ang dahilan kaya ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus. Para tayo ay mahugasan ng kanyang dugo. Para pagharap natin sa kanya, tayo ay makinis, walang dungis, ni kulubot man. Tayo ay banal, walang kapintasan sa harapan ng Panginoon. Kaya ang buhay nga natin, sabi nga ng Bible, be holy for I am holy. Mamuhayin tayo na may kabanalan. Sapagkat tayo ay tinubos na ng Panginoong Hesus. Walang kapintasan dapat. No? Mamuhay tayo ng ganon. Sapagkat yun ang ibinigay na buhay sa atin ng Panginoong Hesus nung tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. So, dito po, no, sa pinag-aaralan natin, mahirap maiwanan, no? Pag hindi tayo nakasama sa rapture, we will suffer, no, yung great tribulation na sinasabi ng Bible in the end times kapag hindi tayo nakasama sa rapture. So dapat walang maiiwan sa atin. Amen po? So, meron po tayong tinatawag na tribulation, no? Tribulation in the end times is a period of worldwide hardships, disasters, famine, war, pain, and suffering. Alam niyo po, yung tribulation na tinutukoy ng Bible sa end times, nung ma-rapture ang church, dito naman sa mundo, no, yung mga may iwan, magsasuffer sila ng tribulation. Mayroong tinatawag dito na great tribulation. Sa Mark 13 verse 19, sabi ko doon, those will be days of distress. Distress means kahirapan, matinding paghihirap, unequaled from the beginning when God created the world until now, and never to be equaled again. Ito po, mas malinaw po sa Tagalog. Sapagkat sa mga panahong iyon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. At hindi na muling mararanasan pa kahit kailan. So napakatinding kahirapan to ang tinutukoy dito na daranasin ng tao. Ito palang pandemic, nahihirapan na tayo. Pero hindi pa ito yung matinding kahirapan na sinasabi. Mas may matindi pa pala, no? Ito yung tinatawag na Great Tribulation.
Kaya po tayo, kapag hindi po tayo nasama sa rapture ng Panginoong Hesus, so tayo ay daraan dito sa matinding kahirapan na sinasabi ng Bible. So, nakukuha natin yung mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito. So, pangalawa po, no, yung on the Mount of Olives. Dito po, Jesus Christ in His second coming, talagang aapak siya. Yung kanyang mga paa, aapak talaga sa lupa, no? So anong purpose nito? This is to defeat all the enemies, no? And to establish His millennial kingdom on earth. Ito po yung purpose. In Zechariah 14:4, mayroon pong prophecy tungkol po dito. On that day, His feet will stand on the Mount of Olives. So dun mismo sa bundok ng Olibo, in the east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split in two from east to west. So grabe ang pagdating talaga ng Panginoong Hesus, no? Kung i-imaginein mo natin, no, mag-i-split, sumahati yung bundok. Pagdating ng time na yun, no, forming a great valley with half of the mountain moving north and half moving south. So, pagdating ng Panginoong Hesus, didiretso siya, no, sa Armageddon War. Pagkatapos noon, He will establish His millennial kingdom. Excited ba tayo, no, sa pagdating ng Panginoong Hesus? At sa pagdating niyang ito, kasama tayo. Amen po? Yung mga na-rapture, yung church na na-rapture, pagdating ng Panginoong Hesus, dito, kasama niya tayo dito. At kasama niya tayo na mamamahala dito sa millennial kingdom or in His millennial reign na sinasabi ng Bible. So, dito, no, talagang yung pagdating ng Panginoong Hesus ay talagang mangyayari. Pero ang sabi ng Bible, wala talagang nakakaalam. Di po ba? Hindi talaga sinabi kung kailan, kung anong oras ito mangyayari. Kaya ang sabi sa ang sabi ng Bible sa Mark 13:32, ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel o anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. So only God knows, no, when this will happen. So ang ibig pong sabihin, dapat maging handa po tayo. Sabi nga ng Panginoon, watch out, be on your guard, be alert. Pagbabasahin po natin itong the whole chapter of Mark. So ito yung kanyang mga sinasabi sa kanyang mga disciples at sinasabi rin niya sa atin. Sa 1 Thessalonians 5 verse 2, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Parang magnanakaw sa gabi. Yan ang pagdating ng Panginoong Hesus. So walang nakakaalam, no? Hindi alam ang oras. Sapagkat ang magnanakaw, hindi naman niya sasabihin sa iyo, sa ganitong oras, alas 12 ng gabi, pupuntahan kita sa bahay mo at nanakawin ko yung mga gamit mo. Hindi naman sasabihin ng magnanakaw niya, no, sa kanyang nanakawan. So, ibig sabihin po, talagang dapat maging handa po tayo. At dito po sa Mark 13:35, sabi niya doon, gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya sa umaga. So, 24 hours po yan. Takip silim, hating gabi, madaling araw, o kaya sa umaga. So, anytime of the day, no, pwedeng dumating ang Panginoong Hesus. Pwedeng mamaya, so hindi natin alam, walang nakakaalam. Pwedeng bukas, pwedeng next 5 years.
10 years, no? So hindi natin alam. So ang sinasabi ng Panginoon sa atin, keep watch, no? Palagi tayong magbantay, palagi. Abangan natin. Therefore, keep watch because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight, or when the rooster crows, or at dawn. So, ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa atin, dapat tayo ay palaging handa sa pagdating ng Panginoong Jesus. Amen po? Nakahanda na ba tayo sa pagdating ng Panginoong Jesus? Are we ready? Are we prepared to meet Jesus in the air? So we should keep watch. Ito yung palaging sinasabi ng Panginoon Jesus. Be prepared. Be on your guard. Be alert. So, meron akong acronym na gagamitin. So letter A, awake. Letter C, commit. And then letter T, trust. O kaya tinatawag na act. Ano ba yung ibig sabihin ng act? Kumilos, di ba? Magtrabaho. So while we are waiting for the Lord Jesus Christ, gumalaw tayo. Yun po yung mensahe ng Panginoon sa atin. We should be awake. Pag awake ka, hindi ka tulog. Di po ba? Hindi ka natutulog. Tapos, dapat mayroon tayong commitment sa Panginoon at pagtitiwala sa Panginoon. Amen po. So, isa-isahin po natin. So, number 1, be awake and not asleep. In Mark 13:36, if he comes suddenly, do not let him find you sleeping. Tagalog. Baka siya biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Tayo ba ay tulog? Natutulog na ba tayo? O inaantok na? Dapat gising na gising tayo ngayon dahil nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Sabihin nga sa katabi natin, wake up. Gising. Sabi nga sa Ephesians 5 verse 14, this is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Amen? Alam nyo, ito pa lang sa Friday worship service, minsan tayo ay 10 o'clock yung timing natin. Pero yung iba, tulog pa rin. Di ba? Tulog pa rin. So, ibig sabihin kulang, Kulang. Hindi siya awake. So, Kristiyano nga siya, pero natutulog. Yun po yung kaya ginigising tayo ng Panginoon sa umagang ito, Wake up, sabi niya. Dapat maging tayo, committed tayo. Friday worship service. Alam natin ang oras. Dapat palagi tayong naghahanda tayo para dito. Huwag tayong madatnang ng Panginoon na natutulog. 'Di ba? Sapagkat halimbawa pa lang, 'di ba? Nag-aabang ka ng bus. Dahil nainip ka sa pagdating ng bus, ikaw ay nakatulog. Di na-miss mo na yung bus. Ang next na biyahe ay after 12 hours pa. Di ba? Di na-miss mo na yung 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 schedule mo. Kaya mayroon kang flight sa sa eroplano, di ba? Nakatulog ka. Na-miss mo na yung flight mo. Parang gano'n, So dapat palagi tayong awake. Pag alam natin na Friday worship service, dapat pinaghahandaan talaga natin. Amen. Huwag tayo magpaiwan. Kung sa rapture, huwag tayo magpaiwan. Kasi pag nagpaiwan tayo dito, matindi ang daranasin. Yung great tribulation. Yun ang mararanasan natin kapag naiwan tayo. So mga kapatid, huwag tayo magpaiwan, ha. So let us be awake and not asleep. Palagi tayong magbantay. Yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin. Nung
sinabi niya yung parable dito po sa Mark 13, no? 32 to 37. So number 2, so be committed. Commitment. Be committed in serving the Lord. Dapat may commitment. Di ba? Tatapusin talaga, committed. Pag sinabi ng sa trabaho, di ba? Pag nag-commit ka sa boss mo, tatapusin mo talaga. Di ba? So tayo rin, dapat committed tayo in serving the Lord. Tatapusin natin. We will finish the race, di ba? Hanggang sa matapos natin. In Mark 13:34, it's like a man going away. So ito yung parable. He leaves his house and puts his servants in charge, no? Each with their assigned task. So mayroong mga assignment. Bago umalis ang may-ari, yung homeowner dito sa parable, binigyan niya na ng instructions yung kanyang mga servants na maiiwan. Each with their assigned task. Meron talagang mga instruction na iniwan. And tells the one at the door, o yung gwardiya, to keep watch. Diba? So tayo rin, no? Nung umalis ang Panginoong Hesus, binigyan tayo ng assignment. So alam niyo ba na may assignment tayo? Sino yung nakakaalam ng assignment niya? So alamin natin, no? In Matthew 28:19 to 20, bago umalis ang Panginoong Hesus, sinabi niya sa kanyang disciples, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the end of the age. So ito po yung iniwan ng Panginoong Hesus. Mayroon tayong mission, assignment. Ibig sabihin, i-share natin ang salita ng Diyos sa iba. Amen. So habang hindi pa dumarating ang Panginoong Hesus, ito po yung assignment na ibinigay niya sa atin. Maging mapagbantay tayo, maging alerto tayo, maging prepared tayo to share the Word of God to others. Kasi mahirap maiwanan sa rapture. Pag naiwan tayo ng rapture, no, mahirap maiwanan. Daranasin yung tinatawag na Great Tribulation. In Joshua 24:15, ito yung commitment ni Joshua. No? But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. Sabi dito, ito yung commitment niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. So let us be committed, no, in serving the Lord. Huwag tayong tulog ng tulog. Di po ba? Okay naman matulog, kaya lang may oras at alam natin yung priority natin na pagdating ng oras sa Panginoon, dapat gising tayo. Amen. Number 3. Trust God's promises. Magtiwala tayo sa salita ng Panginoon. Hebrews 3:14. For if we are faithful to the end, sa NLT version po ito, for if we are faithful to the end, trusting God, just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to Christ. Amen po. Napakaganda, di ba? We will share in all that belongs to Christ. In Matthew 24:23, his masters replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Napakaganda, no? So dapat madatnan tayo ng Panginoong Hesus na nagsaserve sa Kanya. At sabihin sa atin, well done, good and faithful servant. Yun po dapat ang marinig natin
sa ating Panginoong Hesus kapag na-meet natin siya. Amen po. Sabi sa John 14:14, lahat tayo ay dumaranas, di ba? Sa pandemic, sabi ng Panginoon, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Napakaganda, no? Napakagandang promise ng Panginoon. So magtiwala tayo sa Kanya. Umalis ang Panginoong Jesus because He is preparing a room for us, no? Piniprepare niya yung lugar natin. At ang sabi dito, I will come back, no? Sa verse 3, no? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Amen? So, napakaganda. Magtiwala tayo sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, makakaranas ka man ng mga pagsubok, do not let your hearts be troubled. Sabi niya, anong gagawin natin? Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So ito po yung promise sa atin, salita ng Panginoon, na dapat tayo ay magtiwala sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Nakakaranas man tayo ng kahirapan, pandemic, pero sabi ng Bible, hindi pa talaga ito ang matinding kahirapan. So, ang gawin lang natin, let us not be anxious, let us not worry. But by prayer and petition, ilapit natin sa Panginoon. And the peace of God, which transcends all understanding, the peace of God will guard our hearts. Bibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon para ang ating puso ay mapayapa at ang ating kaisipan sa Panginoong Hesus. Amen po? So, are we blessed sa ating napapakinggan sa umagang ito? Blessed ba tayo? Amen. Na napag-aralan natin na ang Panginoong Hesus is coming back for us, who are faithful, blameless, spotless, and holy people of God. Makakasama niya tayo. Kakasama natin siya. Amen? In Matthew 13:23, so be on your guard, sabi niya. I have told you everything ahead of time. So ito yung dapat natin gawin, no? Sundin natin ang task, no? Ang assignment na binigay sa atin ng Panginoon. Sundin natin, sumunod tayo sa salita ng Panginoon. At dapat tayo magtiwala sa Kanya in Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. Sabi doon, no? Do not lean on your own understanding. In all our ways, no? Let us submit to Him. And He will make our paths straight. Napakaganda, no? So magtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen. At sasabi ng Romans 8:14, for all, yung mga nagtitiwala sa Panginoon, are led by the Spirit of God. They are children of God. Sila talaga ang mga anak ng Diyos if they are led by the Spirit of God. Kaya nga po, if we are led by the Spirit of God, while waiting for Christ's return, dapat gumalaw tayo. Pag tayong puro tulog ng tulog, no? Let us act, be awake, committed,
trusting the Lord. No? Trusting. Galaw-galaw tayo. Amen? At sabi nga Amen. sa Galatians 5:22-23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things, sabi ng Panginoon sa atin. So dapat, while waiting on the Lord Jesus Christ, ipamuhay natin yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen? So, sa pangwakas po ng message, actually, tapos na tayo. Ang sabi po ni A.W. Pink, sabi niya, the first time Christ came is to slay sin in men, no? Kinungkwer niya yung sin sa tao. He slay it. Ano ba yung slay? Pinatay? So yun po yung first time na pagdating niya sa lupa. The second time He will come is to slay men in sin. So nakita natin ang difference. Ibig sabihin, dito, yung unang pagdating niya, sinib niya yung tao sa kasalanan. Sa pangalawa niyang pagdating, He will judge men in sin. Siya naman ay hahatol sa mga taong makasalanan. Napakaganda, no? Yan po ang sabi ni A.W. Pink. So our question for this morning mo, are we prepared to meet our Lord Jesus Christ in His second coming? Tayo ba ay handa na makipagkita sa ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik sa lupa? Amen po. Glory to God. Glory to God po sa mensahe ng Panginoong Hesus sa atin sa umagang ito. So tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord. Hallelujah. For your words, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, na aming narinig, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, ikaw nga ay tapat, Panginoon. Ikaw ay magbabalik, Panginoon, para sa aming Panginoon. Hallelujah. You will come back. You will return to earth for us, Lord, to be with you, Lord. Hallelujah. And we will be with you forever, Lord. Yun po ang sinabi mo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for reminding us once again, Panginoon, na as we are waiting for your return patiently, Lord, we should act, Lord. Kami ay dapat gumalaw, Panginoon, para gawin, Panginoon, yung task, Lord, na binigay mo sa amin, yung mission, Panginoon. Ito po rin po yung mission, Panginoon, na ginagawa mo, Lord, nung nandito ka pa sa lupa, Panginoon. That is to share, Lord, the Word of God, Lord, to share the gospel, Panginoon, sa iba, Panginoon. For it is for the gospel is the power of God for the salvation of man. Ito po yung sinabi mo sa iyong salita, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord. At alam namin, Panginoon, na kami po ay yung sinasamahan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, para ma-endure namin, Panginoon, ang mga trials naming nararanasan habang ginagawa namin, Panginoon, ang assignment, Panginoon, ang mission na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. At ito po ay nagbibigay kalakasan, Panginoon, sa amin, Panginoon. Para kami talaga, Panginoon, ay magpatuloy, Panginoon, at maging handa, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Itong sama-sama naming panalangin. In Jesus' name we pray.
Amen and amen.